Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah! Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Salamat mga kapatid sa inyong muling pagsama sa ating gawain ngayong umaga sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Heavenly Father, we come humbly before you today to praise you, to worship you, to honor you, and to thank you, Lord. We ask for your guidance in delivering your message and let the Holy Spirit empower us with your wisdom, knowledge, and understanding. May your word be our guiding light in our journey here on earth. Thank you, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Tunghayan natin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy 15 verses 20 to 23 na may pamagat, What to do with the giving of the firstborn. NIV version. Each year, you and your family are to eat them in the presence of the Lord your God at the place He will choose. If an animal has a defect, is lame or blind, or has any serious flaw, you must not sacrifice it to the Lord your God. You are to eat it in your own towns. Both the ceremonially unclean and the clean may eat it, as if it were gazelle or deer. But you must not eat the blood, pour it out on the ground like water. Sa Magandang Balita Biblia, sinasabi, ito ay kakainin nyo sa harapan ni Yahweh sa lugar na pipiliin niya. Ngunit kung may kapansanan ng panganay na hayop, bulag o pilay, huwag ninyo itong ihahandog kay Yahweh na inyong Diyos. Ito ay maaaring kainin sa bahay tulad ng pagkain ninyo sa isang usa. Pati ang taong itinuturing na marumi ay maaaring kumain nito. Huwag ninyong kakainin ng dugo, kailangang patuluin ito sa lupa. Ang nagdaang talata sa Deuteronomy 15 verse 19 ay tumatalakay sa pagbubukod ng mga panganay na lalaki o tinatawag na firstborn na mga alagang hayop. Ano ang gagawin sa mga nakabukod na firstborn? Ayon sa binasa nating talata, ang mga ito ay nakalaan na iaalay sa Panginoong Diyos at ito ay walang bahid na kapintasan. Ito ay kinakatay upang kainin at pagsalusaluhan ng bawat pamilya ayon sa itinakdang panahon ng Diyos. Nagsasama-sama ang bawat isa upang i-celebrate ang mga biyayang tinanggap mula sa Kanya. Sinasaalang-alang din rito ang pagiging sagrado ng dugo kung saan ipinagbabawal itong kainin. Sinasabi sa Levitico 17 verse 10 to 12 na ang sinumang kumain nito ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay, kaya hindi dapat kainin ninuman. Ang implikasyon nito o aral na makukuha natin. Una, pagkilala at pagtanggap sa soberenya ng Diyos. Siya ay makapangyarihan na kayang ibigay ang lahat ng ating mga pangangailangan. Nararapat lamang na siya ay pasalamatan. Sa Awit 107 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Pangalawa, ang pagsasalo-salo o fellowship ay nagpapakita ng pagkakabuklod at pagkakaisa sa Espiritu na pinagtibay ng iisang Diyos at pag-ibig. Pangatlo, pagsunod sa kalooban ng Diyos na gumawa ng mabuti at paglingap sa mga nangangailangan. Pang-apat, pagkakaloob ng ating mga tithes and offerings ayon sa Malakay 3 verse 10. Sa kasalukuyang panahon, lahat ng mga ito ay ating isinasagawa upang ipakita ang pag-ibig at pagmamahal sa Kanya. Dumaranas man tayo ng mga pagsubok, mga kakulangan, takot at pangamba, ngunit malaya tayong makalapit sa ating Diyos at makakamit natin ang tulong niya. Sabi sa Awit 59 verse 9, Ikaw, Panginoon, ang aking Diyos, aking kalakasan. Ikaw ang muog ko
at aking kanlungan. Bawat selebrasyon kada taon ay nakalaan bilang parangal na haing handog ng pasasalamat at pagpupuri sa kanyang kabutihan. Ang araw ng Kapaskuhan, Bagong Taon, church activities at iba pa ay nagpapatunay ng ilan lamang sa mga kaganapan ng pagpapasalamat. Sa ating konklusyon, napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Walang makakapantay sa kanyang dakilang pag-ibig. Ang pagiging mapanalanginin at mapagpasalamat ay nagpapakita ng ating pagtitiwala, pananalig at pagsamba sa Kanya. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo ay manalangin, O Diyos na dakila, tapat at mapagmahal. Salamat sa iyong katuroan na ibinahagi sa umagang ito. Nawa, maisapuso namin ito at magsilbing paalaala na ito ay isang commitment namin upang kami ay magkaroon ng mas matatag, matibay na relasyon sa iyo. Patnubayan po ninyo ang aming gobyerno sa pagpaplano at pagdidesisyon upang maiangat ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Salamat po at ito ang aming samot panalangin sa tanging ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa, Tinapay Mula sa Langit. Lagi nating basahin at pagnilay-nilayan ang kanyang salita upang lubos natin maunawaan. Mula sa CRC Makati, Elder Mila Rosales po ay muling nag-aanyaya na muli ninyo kaming samahan bukas sa ganap na ikalimat kalahati ng umaga. Maaari ninyong i-share ito upang sila ay mapagpala din. Muli, magandang umaga. God bless us all.